sinunod ng kanyang mga alagad. Tapos sinundan naman ng kanyang mga tao na kumain, na pinakain ng Panginoon mga libo-libong katao sa magitan ng himala. Doon sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nakita nila na doon sa himala na ginawa ng ating Panginoon doon sa 5 tinapay at 2 isda ay napakain yung mga 5,000 katao na mga tao. At nagkasya yung 5 tinapay at 2 isda. At doon nakita nila na si Jesus ay mayroong kapangyarihan na gumawa ng himala. Kaya nung umalis na sila, sinundan nila ang ating Panginoong Jesus. Nauna na sa ating Panginoong Jesus. Nauna ng ating Panginoong Jesus, sumunod naman yung kanyang mga alagad. At ngayon, yung mga taong nakakita ng himala at yung mga taong nakakain ng tinapay ay sumunod sila sa ating Panginoong Jesus. Hinanap nila ang ating Panginoong Jesus. At doon, nung makita nila ang ating Panginoong Jesus doon sa lugar na pinuntahan ni Jesus, ay sinabi ng mga tao, Guro, narito pala kayo. Amen? Ngayon ang tanong ng mga tao na nakakita ng himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At sinabi naman ng Panginoon, bakit ninyo ako hinahanap? Sabi ng Panginoon, alam ko na hindi ako ang hinahanap ninyo, kundi nakakain kayo ng, ano ba yung sinabi niya na nakakain kayo ng pagkain. Pagkain nagbibigay buhay. Parang hindi naman gano'n. Pero gano'n na nga rin siguro yun. Alam ko hindi ako ang hinahanap ninyo, kundi nakakain kayo ng pagkain nagbibigay buhay. Palapakan po natin ng malakas sa ating Panginoon. Tapos sinabi ng ating Panginoon, gumawa kayo ng pagkain hindi nasisira. Hindi ko na masyadong yung nabasa ko doon eh. Gumawa kayo ng pagkain hindi nasisira. Kumain kayo. Hindi naman eh. Kumain kayo ng pagkain hindi nasisira. Parang hindi naman ganun yung nabasa ko doon eh. Panapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. May umaagaw. Amen. So yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon na kailangan lagi tayong tumanggap ng banal na ostya ng ating Panginoon. Dahil iyon ang pang-espiritual na pagkain nagbibigay buhay. At pangalawa, doon sa pinapakinggan natin sa tuwing tayo ay dumadalo sa gawain ng Diyos, yung kanyang mga banal na salita. Kaya napakaganda at napakasarap at tayo pa ay laging makikinig ng salita ng Diyos. Dahil napakalaking bagay ito sa ating katawan. Kaya tayo, mga tao, ang katawan natin ay katawang lupa. Amen? Hindi naman yung katawang panlangit ang ating katawan. Kaya kung katawang panlangit ang ating katawan, hindi natin kumain ng kung ano ng mga pagkain. Amen? Kundi mga pagkain pag-spiritual doon sa langit. Pero habang narito tayo sa lupa, ang ating katawang lupa ay nangangailangan din kumain ng mga bagay na pang-physical na katawan. Kung tayo pa'y kumakain ng pang-physical na katawan, higit sa lahat, kumain tayo ng pagkain pang-spiritual. Kailangan kasabay yun. Hindi pwedeng kakain ka lang ng pagkain pang-physical. Kundi pagkos ay higit sa lahat, kainin natin yung ating espiritu, yung ating katawan, ating kaluluwa ng pagkain pang-spiritual. At ano yun? Yung banal na salita ng Diyos at yung banal na ostya na kailangan ng ating katawan. Kaya mga kapatid, kung kayo man po ay nakikinig ng salita ng Diyos, sabi nga sa mensahe na dapat yung pakikinig natin ng salita ng Diyos ay
ito ay ating uunawain. Iuunawain natin at sisikapin na ito ay ating isa sa buhay. Amen? Huwag nating kakalimutan lagi na ang salita ng Diyos ay lagi natin itong isa sa buhay. Dahil sabi nga ng Diyos, kung ito ay pinakikinggan lamang natin at hindi naman natin ito pinagsisikapan ay sa buhay, ay baliwala rin. Huwag ka na lang makinig ng salita ng Diyos kasi hindi mo naman ito ginagawa. Amen? Dahil ang nais ng ating Panginoon, dalawa yun eh. Makinig ka at isabuhay mo ang aking salita. Yun ang mensahe ng Diyos. Kaya dapat, kung tayo pa'y nakikinig, isasabuhay na rin po natin. Sabay-sabay tayong makikinig, sabay-sabay tayong magsasabuhay ng salita ng Diyos. At check yun, mga kapatid. Natutuwa ba ang Diyos? Natutuwa ba ang Panginoon? Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ayan. Amen. Kaya po, mga kapatid, bilang tayo mga lingkod ng Panginoon, alam na po natin ang kalooban ng Diyos. Alam na po natin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin na kanyang mga lingkod. At napakahalaga sa Diyos yung ating pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil sabi nga ng ating Panginoong Jesus, na ako'y naparito sa sanlibutan upang tupdin ang kalooban ng nagsuko sa akin. Amen ba? Ang pagkain ni Jesus ay yung upang tuparin ang kalooban ng Diyos. At sana tayo rin na mga tinawag ng Panginoon na tayo na itinagda ng Panginoon ng kanyang tagasunod ay pagsisikapan natin na tuparin at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Amen ba? Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Kaya't kayong lahat ay huwag ninyong panghinawaan. Ganapin ang buong puso, buong pag-aalay ng inyong mga sarili. Walang pagkukunwari at pag-aalinlangan. Walang mga pag-iimbot. Kundi ganapin ng may pag-ibig at kagalakan upang magkamit ng kabuluhan ang lahat ng inyong mga iniaalay na mabubuting bagay sa inyong mga kapwa higit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang sinumang lingkod ang masigit sa Panginoon. Kaya't kayong lahat, habang kayo'y sumusunod at ginagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin, maging mababa kayo sa harapan ng inyong kapwa, sa harapan ng Diyos, at laging may kagalakan. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa upang patuloy na maparangalan ang ganyang banal na pangalan. Ayan, pakinggan. Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mensahe ng ating Panginoon, na habang tayo po ay naririto sa kalat ng lupa, na habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, na tayo po yung kanyang mga hinirang, tayo po yung pinilan ng Diyos sa sanlibutan ito. Ipakita po natin sa Diyos na tayo nga ay totoong karapat-dapat sa Diyos. Ipakita natin sa Diyos na totoong tayo ay mapagkakatiwalaan ng kanyang mga salita. Na pakita natin sa Diyos na mayroong kabuluhan yung pagtawag sa atin ng Diyos. Kailangan dito na sinasabi ng ating Panginoon na sa lahat ng ating mga ginagawa ay mapuno tayo ng pag-ibig. Mapuno tayo ng pag-ibig sa lahat ng ating mga ginawang mabubuting bagay. Sa pagsunod natin sa Diyos, sa pagtupad natin sa Kanyang mga pinag-uutos, upang lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga gawain ay magkaroon ng kabuluhan at magiging matagumpay ang lahat ng ating mga gawain. Amen? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. At sa bawat paglilingkod natin sa Diyos, sa bawat pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon, dapat magkaroon lagi tayo na kababaang loob. Magkaroon tayo lagi na
tayong lahat ay mag-iibigan. Dahil ang ibig sabihin ng pagkakaisa ay mayroong pagmamahalan sa isa't isa. Mayroong kababaang loob sa isa't isa. Magpapasensyahan tayo. Kung ano man ang pagkukulang ng isa, punuan natin ang pagkukulang ng bawat isa. Amen? Hindi yung ating dadagdagan pa yung kanyang problema. Amen ba? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya bilang tayo mga lingkod ng Panginoon, bilang tayo ay tinawag ng Diyos sa mundo ito na umaasa ang Diyos na tayo po ay karapat-dapat ang kanyang tinawag, ay pakita po natin sa Diyos na tayo po ay mapagkakatiwalaan. Na mapagkakatiwalaan dahil tayo sa ating pinakatiwala ng Diyos yung kanyang salita, igampanan po natin yung mga tungkulin na inaatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gampanan natin na may kagalakan sa ating puso. Tanggapin natin at ganapin natin ang may kagalakan at may kababang loob sa ating mga puso. Dahil yun ang nais ng Diyos sa atin bilang tayo mga lingkod ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga tayo po ay tinawag ng Diyos at pinagkatiwala sa atin yung kanyang salita dahil ang Diyos ay umaasa sa atin. Dahil alam niya na tayo ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Tayo po ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya pakita rin natin sa ating Panginoon na tayo po ay katiwala sa harapan ng Diyos. Amen ba? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, para lagi po natin matanggap yung banal na salita ng Diyos na pagkain nagbibigay buhay, dahil sabi nga sa Mateo 5 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? At doon nga po mga kapatid, tayo pa ay patuloy na magsimba para doon sa ating pagsisimba matatanggap po natin yung banal na ostya. Iyon yung katawan at dugo ni Kristo na tinatanggap natin na siyang nagbibigay buhay sa atin. At yun ang nagpapadagdag sa buhay natin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Makinig ng salita ng Diyos at tumanggap lagi ng banal na katawan at tugo ni Kristo sa magitan ng kanyang banal na osyas. Lamang po at maraming